Hello guys! Nandito na naman tayo at syempre kakauwi lang natin galing sa trabaho. Okay, good morning muna dyan at good evening rito. Yun. Okay guys, eto. Pag-usapan lang natin sapagkat marami na rin na nagtatanong sa akin kung ano raw ba ang aking masasabi dito sa sinabi ni ah, Presiding Officer Cheese Escudero o si Quick Melt patungkol dito sa 16 yung kanyang sinasabi na vote, 'di ba? To convict si Inday Sayad, okay? So pag-usapan natin 'yan, guys, okay? Para sa akin kasi ganito 'yun, guys. Ito ay personal kong pananaw sa mga nagtatanong sapagkat marami ang nadi-disappoint na bakit daw 16 21 na nga lang yung mga senador na nasa Senado. So bakit pasasabihin na 16 di parang malabo daw, 'di ba? Kung tutusin, totoo naman, medyo mahihirapan yung 16 Ngayon, ang punto kung titingnan mo naman talaga namang yun yung nakasulat sa ating konstitusyon at sa saligang batas na 16 ang 2/3 of all the members so 24. So meron namang mga nagsasabi na bakit daw hindi na lang sundin yung mga anong tawag dito, yung pananaw ng iba, no? Na ang baseline kung ilan yung aktibo at kung ilan yung nandoon sa plenaryo para bang yung parang yung sa Coron ito sa Abilino, no? Abilino Cuenco case, parang ganun. Pero eto guys ang aking pananaw Huwag kayong masyadong atat. Easy lang kayo, nag-uumpisa pa lang Alalahanin nyo 92 92 hearing days yan ang target. Pwedeng bumaba pa ron. O pagpalagay mo na, bumaba ron maging 80 na lang. 80 hearing days. Guys, nasa una pa lang tayo. Kakasimula pa lang, masyado na agad kayong high blood. Okay, wag kayong high blood. Ito, pakinggan niyo, malay nyo. Tama ang aking sinasabi, no? At tama ang aking pag-analisa sa mga bagay-bagay. Sapagkat ito ang personal kong pananaw kung bakit yun ang sinabi ni Quick Melt sa kanyang opening statements, no? Okay guys, unang-una, alam kong yan ay napag-usapan na nila ng majority block, no? At alam nila na may mga manggugulo. Kita mo nga, di ba, doon pa lang sa papalit ng presiding officer, ang gulo na nito nila Kawatano. Imagine that, di mas magulo yan kung pag-uusapan agad ay itong sa pagbibilang kung ilan ba ang nararapat na maging boto. So, ang pananaw ko dyan, yan ay isang estratehiya, no? Upang sa ganun, wag na muna yung pag-usapan. Bakit? Dapat naman talaga yan, pag-uusapan ay sa botohan na, ibig sabihin, maaaring sa huli na. No? Ngayon, para matigil lang agad, para makapagsimula at mapabilis ang impeachment trial, maipabilis ang mga proseso, sabihin na lang na 16 na para wala nang kukontra muna. Kaya nga walang kumontra sa walang kumontra sa majority. Alalahanin nyo si Tito Sen ang pananaw niya sabi niya noon dapat ang iniisip niya ito ay dapat kung ilan yung aktibo, kung ilan yung nandun, di ba? Sa at aktibo na nakakadalo sa mga session. Yun ang pananaw ni Tito Sen na natatandaan ko. Pero kita mo, walang kumontra kay Cheese, Walang nag-objects dun, At walang nagtanong sa kanya. So, ibig sabihin, maaaring ito ay estratehiya. Kaya wag kayong mainip. Easy lang kayo. Day 1 pa lang. Ngayon, ang tanong ko, ito ba ay pwedeng baguhin? Para sa aking pananaw, ang sagot ko ay pwede sapagkat kinakailangan lang merong mag-motion. At pag nag-motion na para ito ay pag-usapan, ito ay pagdedebatehan at ito ay idadaan sa botohan. At kapag ito ay dinaan sa botohan,
malamang-lamang manalo yung mga sumasang-ayon na ang base ng botohan, base ng bilang ay manggagaling sa kung ilan yung aktibo at dumadalo sa sesyon. So exempted o wala, hindi isasama sa bilang itong tatlo, si Marco Tae, si Jingay at si Isprikitik. Ngayon, pwede ba may illegal ba yung magiging illegal ba yung motion na magbotohan silang ganon? Ang sagot ko, pwedeng illegal, pwedeng hindi. Bakit? Ito yung aakyat ngayon sa Supreme Court. Na ngayon ay kailangang pakialaman ng Supreme Court. Yun ay kung pakikialaman niya sapagkat ito ay may kasamang political question to eh. Usually, pag may kasamang politika kasi, hindi nakikialam ang Supreme Court. Pero sa bagay na ito, maaari nga makialam at kanilang linawin kung ano baga ang interpretasyon. Sapagkat sa ngayon, wala naman, ang interpretasyon ay ganun nga. So, pwedeng i-challenge. At ang pag-challenge na ito ay yung gagawin ng Senado na sila ay magbotohan at pagdesisyonan na ang maging baseline ng bilang ay mismo kung ilan yung mga nakaka-attend at aktibo. Hindi kasama yung tatlo na mga nakakulong, di ba ga? Yung dalawa palang nakakulong at yung isang nagtatago. So ngayon, guys, yan ay pag-uusapan sa bandang huli yan, sa panahon ng botohan. Kaya easy lang kayo. Ako ay naniniwala na may mag-aakyat ng motion na ito. Ha? At kapag ito ay iniakyat sa motion, pagdidebatehan ito, at sigurado magkakaroon niya ng botohan. Divide the house. O divide. So, doon natin malalaman. Ngayon, pag nanalo ang yes dito, no, na pababain ang threshold, malamang-lamang, makukonvict si Inday Sayad. Ngayon, pag nakonvict na si Inday Sayad, may mag-aakyat niyan sa Supreme Court, sigurado. Tingnan natin, baka tapos na ang 2028 na election, hindi pa nasusolusyonan ng Supreme Court yan. Di ba? Tapos na ang 2028 na election, wala pang Supreme Court resolution yan. Ibig sabihin, syempre, hanggat walang resolution yan, so status quo, kung ano yung decision, yun na yun. Convict. O, di ba ka? Hanggat walang TRO, convict yan. So, ganun ang mangyayari niyan. Yun ang posibleng mangyari. Ngayon, yung panahong yun, kung magdesisyon man ng Supreme Court, ito man ay baliktarin o ayunan, ang isa sa mangyayari doon, malamang-lamang si Inday Sayad, nagtatago na. At natapos ang eleksyon sa 2028, yung mga didilis, umiiyak. Bakit? Yung pambato nila na si Barbie, talo. Tapos talo rin si Bongo Lloyd, no? Yun ay kung makakatakbo pa si Bongo Lloyd, no? Dahil malamang-lamang yung panahong yun, ang ICI nakapaglabas na rin ng warrant laban dito. So yun ang sinasabi ko. Kaya easy lang kayo. Huwag kayo masyadong atat. Cool! Ano ba kayo? Strategy yan, ako naniniwala. Estratehiya yan, ha? Estratehiya yan. Yun ang aking pananaw at yun ang aking paniniwala. So, aabangan din natin yan. Dahil mismong may magmo-motion yan. Dahil mismong ang ating mga nasa prosecution team nga, tinatanong yan, di ba? So, may magmo-motion yan, sigurado ako, na pagbaba ng threshold. Kaya lang, hindi ngayon. No? Dahil bagong-bago pa Huwag muna, kita mo nga, nanggulo na nga agad yung magkapatid na Kawatano, di ba? Sa presiding officer pa lang na usapin, di lalo na pag yan ang pinag-usapan, dahil mabigat-bigat na usapin yan. O, di ba ga? Kaya, bigyan muna natin ng pagkakataon si Quick Melt, ha? Let us give him the benefit of the doubt, okay? Baka naman inaayos na niya ang kanyang sarili at bumabawi, okay? So, yun lang muna sa mga bobong didilis na may saya dyan, mga amoy luga. Ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at may side sapagkat ang may side ay laging high blood. Bye!